Hallelujah. Hallelujah. Itiyan mo muna yung katabi mo. Sabi mo, birthday ko ngayon, yung ice cream ko, ha? Okay. Kung bakit ko inulit po yung ice cream, kasi katulad din po ako ni Kuya Lito na ako'y nagpa-check up din. And praise God. Dati mayaman ako. Ngayon mayaman na lang. Kasi ang sugar ko, mababa na. Pwede na mag-bilis ko. Paano yun? Tapos siya, wala ano. Nagpo-order ng bilis ko. So, before ipagpatuloy ko po ang mensahe, una po na, hindi ko alam kung saan ko umpisan eh. Kung sa closing na kagad, dahil halos lahat ng sasabihin ko, ay sinabi na po ninyo. Confirmation lang po ito. Kung gaano kabuti ang Diyos sa aking mga buhay. Katulad po ito ha, tandaan ko ito. Kapag may dala kang liwanag, nakikita sa iyo si Kristo, sapagkat si Jesus ang liwanag. Okay? So pag may liwanag ka, sa babatikusin ka. Katulad ng patotoo ng isa nating kapatid na nangyari kay Ate Lori. At sabi po sa Book of Matthew, hindi pa po ito ha, hindi pa po ito. Ulitin ko, hindi pa. Ngayon kung ako po'y mapasobra ang oras, matagal naman ako hindi lang tulog, babawi na lang ako. Amen. Okay lang sa inyo? Mukhang ayaw nyo nata eh. Mukhang nagugutom na kayo eh. So sabi po sa Matthew chapter 5, verse 11, mapalad ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng pawang kasamaan, kasinungalingan. Di ba? Ano po? Pawang kasinungalingan ang pinapataw kay Atilulit eh. Hindi nakita yung panahon ng katapatan ng kanyang paglilingkuran. Kung ito'y masigit pa doon sa sinasabi nila, pero hindi yun eh. Sabi po, so, nang dahil sa akin, siyempre nakikita sa atin si Kristo, hindi lang kay Atilulit, sa ating lahat. Kasi nung ikinagpag-union with Christ, sisiguraduhin ko, hindi, sabi ni Mike Enriquez nung nabubuhay pa, hindi kita kakantalan ng ating kaaway. Okay? So, ang sabi sa 12, itong pang-ano nyo, magsaya kayo at magalak. Wow! Nagagalak pa tayo pag pinipersecute. Ang totoo, naiinis tayo. Pero ang sabi ng Bible, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Pero huwag muna kayong uuwi. Marami pa tayong misyon. Okay? Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Hindi lang po mga propeta, kundi yung mga lingkod ng Diyos na tinawag. Kaya ano po? Hallelujah! So, pag minarinig kayo, ito po ang kagandahan. Bago ako babatin. Minsan ako ay bingi. Hindi ko naiintindihan kaya pag may sinabi sa akin, nakangiti ako. Bingi. Pero pag kayong magandang balita, dinig ko. Kahit nasa dulo, wow. Pero pag sa Lord, bibingihin mo para hindi po ako ngayon. Okay? So, salamat sa worship team. Hallelujah. Ako kanina, inam na ako. Ewan ko kayo, sabi ko, Lord, salamat po. Sa pagpupuri pa lang sa iyo, Panginoon, talagang tinagyan mo na ang puso ko ng kagalangan. Hindi ko po ako emosyonal, pero hindi ko maialis na ako po ay maluwa. Dahil lang kaya ako inaluluwa, hindi sa kalungkutan, kundi dahil sa kanyang grasya at kanyang biyaya. Amen po? Ang gulong salamat. Marami po tayong ipagpapasalamat. So, kaya
mo, talagang ganun, huwag kang magalala sinabi mo ang Diyos. Ito, God will provide, yung Mark 11:24, yung hindi kita babayan, naririto po nakalista o. Ayan, at mamila na ba? Kaya sabi ko, Lord, salamat po. Hallelujah, napakabuti mo. So, salamat talaga. Marami po tayo pagpapasalamat. Nung isang araw po, ako po nanood po ng balita. Tungkol po sa nangyari nung mga sinalanta ng bagyong si Tino. Hindi ko po malimutin ng Tino. Ang kakatay ko kasi Tino, ang nanay ko Tinay, kaya Tino. Yung po no? Pero sa English, ang ganda, Justin. Diba? So, napakinggan ko yung na-interview na isang babae na listen to me carefully. Na baka mamaya mapakinggan nyo yung po. Kasi ako po, pag gusto ko nag-deliver ng word of God, hinihingi ko sa Panginoon na ibibigay ko ng masaya. Kasi lahat po tayo pagod na. Hirap na. Marami sakot-sari, hindi mo maintindihan mga whatever. Pero ang sabi ng babae, kung sa atin nangyari ito, nung nangyari doon sa Talisay sa Cebu, nawala ang kanyang bahay, nawala ang kanyang ari-arian, nawala ang kanyang asawa, namatay ang kanyang 3 anak, hindi makita yung mama at papa niya at yung kanyang mga kamag-anak. Question, sir. Kung kayo po ang nasa ganung sitwasyon, ano po ang nasa ganun? Magtutuhan tayo. Di po ba nakakalungkot? Bagpurihin ng Diyos, mayroon tayong Diyos na tapat at mabuti. Alam mo po sa bawat sitwasyon natin lahat, wala naman pong magbibigay ng comfort sa atin. Yung mga nandito sa mundo ito, hindi ka bibigyan ng comfort niyan. Ang magbibigay ng comfort sa iyo ay ang Diyos at yung kanyang instruction sa iyo, yung Holy Spirit. Yun ang po ang bibigay ng comfort. At sa ating po mga nakikinig sa ating po mga live streaming, mayroong mensahe ng Panginoon sa iyo. Hindi lang siya nandito sa kongregasyon, hindi lang kundi ang dinay nito. This for you. So before we go on, let us pray. Heavenly Father, once again, we thank you. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo ito sa amin. Nakasabi po namin mabuti sapagkat hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan. Ano bang sabot-saring bagyo, pangyayari, sitwasyon, ano man po ang aming sitwasyon, ano man ang aming pinagdadaanan, lagi ka namin kasama. At minsan, o anong panahon, hindi mo kami iniwan o pinabayaan. Kahit kami, Panginoon, ay hindi nagiging tapat sa iyo, ikaw ay Diyos na tapat. Kung kami minsan ay nagkukulang, Panginoon, patawad po. Kami nagkakasala, patawad po. Panginoon, ang lahat ng nagaganap ng ito ay nagaganap sapagkat ito'y mga sinalita mo na mangyayari. Kaya takay ng Diyos, hiling ko po bilang minister of the gospel, bilang tagapagpahayag ng mabuti kong balita. Katulad ng ipinangako mo, huwag mo po kami ibiwan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin. Prayer pa lang po, talagang naiyak na ako kasi ito po ay may kaugnayan sa aking babahagi. Pagkaman yung mga verses ay I know it's very familiar to each and everyone. But ito pong word o seed o salita ng Panginoon ay very powerful. Amen po. Hallelujah.
Ito po ay buhay at makapangyarihan. So, kung kayo po ay may nag-take note, ako po kaya nag-take note, aaminin ko hindi po kasi huhusay nila kaya ako'y nagsusulat at ito po yung aking i-meditate at aking po binabasa at pinag-aaralan ko. Kasi talagang lagi po ako humihingi ng wisdom sa Panginoon. Hindi po ako nananangan sa sarili ko, nananangan ako sa salita ng Panginoon. Yeah. Kung napatandaan niyo po ang itinuro po ni Pastor Jason, salamat sa buhay mo. Ipinapaalala sa atin ang kanyang salita, yung topic na, sino nakakalala ng Sunday? Sino? Wow, ang lahat? Natin nakalimot na yata. So, ang tinuro po ni the tongue, the power to shape your destiny. Diba? Ang buhay at kamatayan, sabi po sa Proverbs, ay sa dila na kasalanan. Kaya sa ating pong buhay, ito pong dila natin napakaliit. Sa sobrang kaliitan, minsan nakakadatbo pa. Tama? Siguro pag napapalaki ang subo. Subalit ito po ay makapangyarihan na salita. Habang ikaw ay nagsasalita, lalo ng salita ng Panginoon, you're planting a seed sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? So, ang word of God po ay incorruptible seed, indispensable, indestructible. Ibig sabihin, hindi nasisira, walang kamalian. Okay? So, hallelujah. Kaya, hilingin natin sa Panginoon. Lalo pag tayo po ay nagagalit. Nandun tayo nagagalit. In Book of Ephesians 4 verse 20, binanggit doon, okay ka lang magalit pero huwag ka magkakasala. At kung maaari, bago lumubog ang araw, ihingi mo ng tawad sa Diyos. Okay? So, yung sinasabi natin, bagamat may kapangyarihan sa ating dila, na ang Diyos din ang nagbigay ng kapangyarihan ito, kung ano po yung sinasabi natin ay nangyayari. Amen po? Amen. Kasi po ako noong mga panahon na nung baby Christian, nung nag-uumpisa pa lang po ako, naghanap na po ako talaga. Naghanap po ako kulang po ako. Aminin natin ito. Hindi sapat sa atin na paglinggo ka lang kakain. Tanong, isang beses ka lang kumain sa isang linggo, okay lang sa'yo? Yung malipasan ka nga na ng almusal, lumalaki ng ulong sa puto. Hindi gusto mong kayo maarara dyan eh. Lalo ako, pag ako'y gutom nagmamaneho, huwag kang mahal, napaka nipisin kita. Gutom eh, alam po yan ni Ate Nora. Pero pag ako'y busog, magkagulo na ngayon dyan po, pero huwag gutom. So, minsan pagdali, nakakapagsalita tayo ng kita. Aminin natin. Dahil, hindi natin napipigilan yung ating dila. Now, ang magilim na salita ay nagbibigay buhay. Okay? Katulad ng may mga nanulungkot, tatapikin mo lang siya. Alam mo yung pinagdadaanan mo? Masatapos ka niya. Tandaan mo, sa kabila ng lahat ng iyong problema, may Diyos tayong kasama. Yan naman na totoo eh. Amen po? Na, kung ang dila natin ay makapangyarihan, masigit na makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Amen? Kung makapangyarihan ang salita ng Panginoon, ano po ang tawag
Kasi yung nagbigay, kaya ako yung ano sa iyo, yung nagbigay nito, pakikita mo sa kanya, isinunod ko yung binigay ng damit sa akin. Okay? Salamat. Sana may ano mo sa akin. Kung makapangyarihan po, hindi na masigit ang salita ng Diyos. Na ano po ang gagawin natin? Kung ang title ni Pastor Ed, noong nakaraan eh, the power to shape your destiny, sa akin naman po, kung may word ng Panginoon, claim it, hawakan natin, kunin po natin ito. Ano po panghawakan natin? Hallelujah! Yung pong word ng Panginoon at ang kanyang mga pangako. Dahil sa panahon ngayon, alam naman po natin, hallelujah, na tayo'y nabubuhay na sa huling panahon. Sa amuntari nangyayari. So, ano magpapatibay sa'yo? Walang pwede magpatibay sa'yo na narito sa sanlibutan. Only the Word of God in His promises. So, if you have a Bible, please open your Bible. Ito very familiar. In Hebrew 13:5. Okay? Keep your life free from the love of money and be content with what you have, because God has said. Ito God has said. Yung pong binanggit yan, God has said. Yan po nilang God said. Yan din po yung binanggit in Genesis chapter 1, verse 3, verse 6. At sabi niya, God said, never will I leave you, never will I forsake you. Sabi po doon, sa ibang salina, I never leave you, nor forsake you. Sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan. Alam niyo po, yung salitang yan ay mahigit sa 3,000 pangako ng Diyos na kanyang ibinigay na love letter sa atin. Mahigit 3,000 na pangako. Ilan ang pangako iyong natatandaan at ilan ang mga pangako niya na iyong pinanghahawakan. Marami po tayong sabi dito, I will never leave you nor forsake you. Hindi kita yung tanong. Pag tayo po ba ay may problema, lagi naman tayo may problema. Hindi naman nawawalan. Kasi yung bigyan ko kayo lagi po laging problema. Hanggang ngayon. Pero ang pinangahawakan ko po, sa akin ewan ko sa iyo kung ano pinangahawakan. Basta ako, ay pinangahawakan ko ang kanyang mga pangyayari. Dito na po ako mag-uumpisa. Di ba, saya nakatawa kayo kung nawa ng igawa, di ba? Ngayon pala ako mag-uumpisa. This is my testimony. Matagal na po akong sinabihan ni Pastor Jason, talagang tayo kayo nakamagtuturo. Sabi ko, sa tama, lagi tamang panahon ng salita ng Diyos. Sa tagal, kung saan ko nagpunta, whatever, kung saan nagpunta, kung saan saan. Subalit, may tinagda. Ang testimony ko po yung nangyari sa aking buhay. Na kung dumating sa iyo, wag naman sana dumating. O kung may problema man dumating, ito po ang aking ginawa. Noong July 13, 2025, 4 p.m. ng hapon, nakaramdam si Pastor ng buto. Nagmerita, tapos nung makapagmin, buto pa rin. Nagluto ko ng hapon, may sabaw na mainit. Masarap. At sabi pagkakaluto ko, 15 minuto. Yung itlog na ngayon may sabaw, may suaw, may pamintat. Wow! Napadami ang kain. Di tagisa-gisa. Alas 7 ng gabi, kakain ako ng 6 to 6:30. Maya, nakaramdam na ako. Takit! Sabi ko,
Una doon patawad. Kagano po kinain. Dahil kasi nangyari na sa akin before yung 2 times. Matigas ang ulo. So ako po ay nung gabi, hindi na makatiis 11. Masakit! Hindi ko na matiis. Hanggang 11 p.m. ako po ay nagpunta na ng hospital. Sabi ko kayo, Luna! Kapawa ko! Kasi ako yung nagkabawa ko, mamamatay na ako! Dinala naman po ulit. Salamat, nandun yung aking anak na pinagpala, my blessed son. So, naman po, check up ako doon, check up. Inultrasan pa yung ikot, sinundot yung aking pera, bago ito yung matakit. Ilang pabilis-bilis po ako pabalik-balik sa ultrasound, saka doon sa x-ray. May dictor na ko, nakiturog ng mga gamot. Madaling sabi, guminhawa. Ayun. Uwi kami ng madaling araw, responsa. Anak, bayaran, tandaan niyo po ha, check up. Nagbayad po ako. Uwi. Monday morning. So, nung gabi na naman, sumakit na naman. Tanong, bakit kaya puro gabi? Hindi ko makaintindihan. Alas 8 hanggang 11 p.m. Sabi ko, Lord, balik na naman po yung ng hospital. Ilang beses po ko in-x-ray, ilang beses po ako in-ultrasound. So, may story short, guminawa. Labas na naman. Uwi na naman. Sabi na, ng doktor, sa Thursday po, ay kayo babalik para po dahil niyo yung inyong magpa-ultrasound mo kayo sa labas kasi dito ang daming pila. Sige po. Gusto kayo lumabas. Noong Tuesday po, ng umaga, sabi ko, Lord, maghanap ka saan ako pwede magpa-ultrasound. Para ako maghanap kasi kailangan ko ng Webes. Hanap siya. Tayo ka nung puto sa yung pares para sa mga bunti. Hindi pala pwede sa akin. At number na talaga na po, napakahirap talaga pala ng imunultrasound. Doon po ko nakadala sa may doon sa may bago mag-sibris, meron po dyan eh. Ano ba yung hinahan? Ang takot po, may po isang oras doon. Nilalagay ng malamig na kahit anong lagay mo, yung parang may ointment. Okay, madaling sabi na po ang resulta, bumalik po kami ng Webes. Hanggang ang resulta! Ibig sabi, Lord, sabi ng resulta, sabi ng sergeant o doktor, yung po inyong bato ay may bato. Nagbiro pa ako, sana daya ko para mas maraming pera. Yung inyong pong bato ay may bato. Kala ko, bato-bato sa langit, ayaw magamit. So, kailangan po yan alisin kasi baka makapit. Hindi, pwede po bang uminom pa ng gamot kung makuha ng gamot? Hindi na po tayo. Kailan po kung papuno yan? Argent po yan. Agad-agad, sabi ko lang, agad-agad, agad-agad. Kasi po tatay, sobrang tinatang ko pa sa iyo. Kasi po tatay, pag hindi mo agad naalis yan, pwede mo yung mamaga, magkaroon ng epekto mas malala, ikaw din po ang mahirap. Ito na. Ikaw din ang mahirapan. Kailangan po maalis yung inyong bato sa bato. Pero sa kabilang naman yung sasalita niya, I pray to God. Lord, not yung tumatawag. Sinabi na, sabi ko, Panginoon, nanalangin ko, tulad ng aking binasa. Ano mang paraan, hindi kita iiwan, ni pababayan. Our new level, yung po ang binigay ng reba sa akin ng Panginoon. Hindi kita
ka pababayaan. Check up ng Lunes at Linggo, no? 2 beses na tayo. Operasyon. Tiyak, maraming gagawin sa akin. Tiyak, malaki ang bayad dito. Ito. Webe, Biyernes po, yung po ang pinakamatinding sakit na nangyari sa akin. Umatake po siya ng alas 8 ng gabi. Tapos, gabi na naman! Bakit yung buong gabi? Di, umuumbang na nun, di bagyo nun eh. Nung di na ako makatiis kasi, ito ang pakiramdam ko. Nangihina na po ako, nangangalos yung tuhod ko, mainit ang pakiramdam ko, pero ako ay pinagpapawisan ng malamig. Hindi na ako basta makatayo, hirap na ako. Eh wala po silo. Tinawagan ko po yung magulang ko si Billy. Gaya alam, samahan mo sa ospital. Umaba, tay, hindi po kita masasamahan. At bukod pa ito sa mga, so, umatake pa ito. Itong aking frozen shoulder na hindi na natipro. Puro frozen eh. Di ba, Fred, frozen, di ba, dinitipro, hindi na ako natipro. Sakit. Panginoon na gawin mo. Sabi niya, tayo hindi ka masasamahan ng motor dahil malakas po ang ulan. Di ba yun nun eh, yung, I think, chilling ba yun? Chilling? Ano kung chilling kasi Mercedes din yun eh, chilling. Sabi na, iirang ko po kita ng ambulansya. Wow. Di sabihin, tumawag naman yung blessed son ko. Yeah, tay, huwag kayong maalis sa bahay. Dadating ako, may dala kong sasakyan. Hindi ba na lang? Tayo po natin tinunod. May dala kong sasakyan. Nakala ko naman na meron may driver. Dumating. Tama na! Wala siyang driver. Siya pala ang driver. Hindi naman po siya driver. Wala naman po lisensya. Ulitin ko, hindi driver. Ano pakiramdam nung hindi nararamdaman kang gano'n? Tapos, lalo na ako ninin, lalo ko ninin, kinabito pa ako ng nervyos. Bakit? Pag naka-accident dito, tiyak ako pa rin naman baka magbayad dito. Magbabayad ka doon sa na-accident, magbabayad ka doon sa kotse. Ano pakiramdam mo nun? Hindi doble ka. Hindi mo natin kung anong gagawin ko kung ano. Pero atong lakas mo lang. Kakuha lang iyasan mo para bilangin kita ng tindahan lang. Siguro may buhay pa ako makarating ng ospital. Sabi sa akin, tay, relax ka lang. Tanong, makakapag-relax ka? Pero kung ginawa ko, huwag po sakit ng hulihan. Ano yung po, yung ano lang mata? Alam mo sa mga ganun po, hindi ako makikipag-sige, nakaalala po ko sa handbrake. If ever na makikita ko, hihilahin ko, baka na ako nagdabalik-balintong. Dahil ang Diyos po'y mabuti. Hallelujah, talaga isipin mo matagal na masakit ka, kailan mo mamamatay ka. Ang hinang-hina ka, tapos galos na galos ka, tapos yung driver mo yung gano'n. Hindi naman nagmamaneho, hindi mo nakita bisikleta, nagmamaneho, nakita ko. Kotse! Ay ako minsan nahirapan ng magmamaneho, pag umulan, minsan yung zero visibility, ang hirap. Ay nakasulang mo lang. Tay! Tama! Mamasakit na mga ganyan ka pa. Dahil ang Diyos ko'y mabuti. Hindi kita iwan di pababayaan. Kaya po kami ng ospital. Na, lumapit ko, alam, sige mo na dyan, tatakuhin ko na. Baka kung saan pa mapapunta, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po, hallelujah. Kami po ni Gigi, dyan po, uwi na po sila ni Emmanuel. Oh, anak, nakauwi ka na ba? Tayo narito na yun. Uwi ka na. Nakarating. Simula ko nun, di na ako kami nagpakita ni Lord. Hanggang sa ako lumabas, mabuti ko na, baka makalibutan, di na ako kami nagpakita. Galit na galit si Gigi. Siyempre, si Gigi, may pamilya, may trabaho, wala ako kong batay.
Ganun pa man, sabi ko, Lord, nang pagpunta ko doon ngayon, di nagpila, sige, nagsulat. Ayaw po akong tanggapin sa emergency. Sabi ko, bakit po? Ay, nang galing na kayo dito narinig mo, lumamat kayo na lulo. Tapos bakit? Ay, oo nga. Mamamatay na ho ako. Hindi niyo pa ako ayusin. Grabe po itong sakit ko na nakikiusap po ako sa iyo. Kung mamatay mo na po ito, hindi nalabagan mo kahit paracetamol. Please po. Tanggap ano? Sige, punta ko punta tayo. Lumapit po yun, ang kinabitan ng Tektron, pinagsasaktakan ng mga kung ano, sinaksak. Yung sakit ko po rito, tumatakbo sa likod. Parang nakapirmi, hindi po nagiginawa ng likod ko. Grabe. Mamatay na po ako. Tapos na po ba ang mission ko sa'yo? Kasi kung tapos na, bye-bye. Palamig na ako. Pero kung hindi pa Panginoon, tulungan mo ako. Kadala sa akin, kapag may problema lang, natatawagan na doon. Hello? Lalo ka nang nakikinig ka, no? Ha? Ano gano'n? So, hallelujah. Check up dyan, ano? Pagpasok ko doon, dito na, pinupunta po ako doon sa nakahiga. May apat doktor, nakakakuha ng pasyente doon na pinagtulong-tulungan ako ng apa. Ano nangyari? Ito mo siya. Hindi po ito. Hali-hali yung mga doktor, siguro. Ito po ang masakit. Lumapit po yung isang doktor. Diyos ka maray ko! Sabi ko, Panginoon ko. Yung masakit ang didiinan sa'yo, biglang umalis. Talagang Diyos ko po nalalagin ng ano ito, pinagpabisan po lalo po ng hina. Kasi meron po silang hinahanap na hindi nila matagpo ang kung ano yun. So, lipat po, inalis po, wait po, tapos pinapunta ulit sa x-ray naman. Pagkatapos ng x-ray, pahinga konti, punta na naman po doon sa ultrasound doon sa kwarto na, hindi na doon sa emergency. May surgeon, mayroong espesyalista, tapos may alin, nag-uutap sila. Hindi ko kasi maintindihan. Mahina na, bumul pa ako. Sabi ko kaya ito nag-uusapan eh. Ako doon, namina na. Wala naman, labas ulit ako. Mamaya, x-ray na naman. Tapos doon, ultrasound ulit. Ano ba nangyayari sa katawan ko? At sabi po yung nagkaganon. Hallelujah. Yung nangyari po sa akin eh, ay mayroong hinahanap ka na ito baka makalimutan ko. Yung hinahanap po nila, hindi po yung bato sa aking bato. Ang hinahanap pa nila, nasa na yung aking abdo. Makalimutan ko, imuna ko na mabuti alam nyo, may panahon po ako sobrang pait ng aking bibig. Kaya tinigil ko nyo ng metformin nun, makakakugawa ng metformin. Hindi po ka. Yung palang ay makot na, yung palang aking abdo ay pumutok na. Ang kabutihan ng Panginoon, yung abdo kong pumutok, kung malakas kumain, mataba, nabalot ng taba, pero merong naaagit na tumutulo. Sabi ko, hallelujah. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po. Ganun po nangyari. So, to make story short, gawin ko po na, may mga date ito, ng Sunday, July 20, anniversary ng Teresa. So, naka-dextrosol ang gamot, injection, BP, monitor, pati yung sugar ko. Hallelujah. So, nung Sunday po na yun, around 8 a.m., lumapit po yung dalawang tao at yung isa yung nagpakilalang surgeon. Siya po
ay nagtanong sa akin. Tanong ng doktor, bakit dito ka nagpunta sa ospital na ito? Kaya bigla mo, alam mo ba na ang ospital na ito ay para sa mga taga-Makati? Kasi sa USMAC po. Tapos sabi na, halimbawa, sabi niya, naintindihan ko po ninyo. Dinig ba ninyo? Siguro, ako'y bukol. Hindi ako natin. Inuulit ko, sabi niya, dinig ninyo. Ganun po pagkakasabi. Kung ikaw ay ma-admit, hindi ka namin priority. Kung ma-admit ha, napakadaming pasyente dito, may ito, matindi, may pambayad ba kayo? Hindi man ilayo ng Diyos sa inyo, pag kayo kung sakaling dumating sa inyo, pag pumunta kayo ng ospital, pumorma kayong mayaman. Bakit? Sinabi may pambayad po kayo. May pera ba kayo? Mga salita po ng discouragement, kulang na lamang ay palabasin ako ng ospital. Nire-reject po nila ako. Sumagot po ako, binigyan po ako. Sumagot po ako sa tanong niya na mayroon pong kahinahunan at pag-ibig. Sabi ko, kaya po ko dito nagpunta, kaya pa po ang aking kalooban. Siyempre, pag napunta ka ng ospital, kung sa ospital mo, dapat una may kapayapaan ka. Kasi po yun na ito sa akin, doon po ako nagpunta eh. May kapayapaan po ako dito. Ang aking doon. Kaya di po ako dito nagpunta, nangyari na po sa akin, at dito po ako nagpunta. I think 4 years ago sabi ko. At alam po din po, hindi po ako ang inyong priority. Dahil taga-tabi po ako po ay handang maghintay kung kailan po ako ma-escape. Tungkol po sa sinabi ng may pera, may pambayad po. May pera po ako. Dito ko na po i-declare ang posisyon ko sa kanya. Ako po ay isang pastor. Dog, kahit kailan po ay hindi ako pinabayaan ng aking Diyos na aking tinikilala. Dapat kilala po natin ang ating Diyos. Sabi ni Doktor, ay pastor po pala kayo. Dog, kung ikaw po ang magiging daan upang ako po ay ma-admit, kayong pa lamang po ay nagpapasalamat ako sa buhay ko. Naway marami ka pang matulungan katulad ko, nangangailangan ng tulong. Hallelujah. Dok, salamat po. Salamat po sa iyo. Kasi hindi pa po ko na-admit. Hindi mo pwede ang pumatong ng gabi. Sunday na, wala pa. Naano pa rin po sa emergency. So, may sinabi niya may pinapermahan po sa akin. Mananatili lang po daw ako doon sa AR. Habang naghihintay ng bakante, sabi niya, sasabihin ko po yung mga sinabi mo sa nakakataas sa akin. Siguro po yung mga mag-a-approve upang ako po ay maaari. Ang tagal po isipin mo. Kung sa akin, ang po, si Ian po, at si JB nag-usap na, kasi nahihirap na sila sa akin dahil alam nila ako'y nahihirapan na. Gusto na po akong ilabas ni Gede para po ako'y mag-ano. Ang iisip ko, pag ako'y lumabat na naman panibagong hospital, panibago na naman itong ano, yung hirap. Hirap na po ako. Hallelujah. So mamaya may bumalik ito doon, may pinapirma muli sa akin. Ito po nakasulat doon. Consent for admission and management. Wow, ang pangalawa na. Hallelujah! Consent pa lang po. Sa Tagalog, pahintulot sa pagtanggap at pangangasiwa. At yung papel na yun ay may perma na
ng attending physician. Inangkin ko po ito na ako po ay ma-admit. Kaya ang sabi ko, kayo po, i-declare po natin ang Word of God at ang kanyang mga pangako. Nung ako po yung gano'n, and I pray, ito po lagi ko pong gawain. Pray with the Word of God and His promises. Nag-pray po ako. Tuwing ako po rin, basta may pagkakataon, ito po tatandaan natin. Katulad ni Nehemiah, quick prayer agad ang gawin natin. Sa bawat sitwasyon. Napakamakapangyarihan ang ating pinapanalangin. Yung ating Diyos na kinikilala po ay napakamakapangyarihan. Kaya ang sabi sa Mark 11:24, therefore I say to you, whatever thing you ask when you pray, believe that you receive. Receive them and you will have them. Inotin mo po yung pananalangin, Lord! Ano ba ang ninyo sa panalangin? Maniwala kayong natanggap na ninyo at matatanggap po natin. Claim po natin. Angkinin natin. Hindi yung mag-pray ka lang, wala lang. Huwag ka lang mag-pray kung hindi ka umaasa sa iyong Diyos ng pinapanalanginan. Kung hindi ka nagtitiwala, huwag ka lang manalangin. Kung hindi ka naniniwala sa Kanya. Hallelujah. Ilagay ko po yun. At binigyan ako ng word ng Panginoon. In John 14:13, whatever you ask in my name, in the name of Jesus, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, ano sabi? Basahin po natin. I will do it. Gagawin ng Panginoon yan. Hallelujah. Kaya yung ating mga pinapanalangin, gagawin ng Diyos yan. Katulad ng kay Kuya dito, nanalangin. Walang hanap buhay. Gagawin provide. At tinuloy tanda mo, maraming reward ang nakahanda sa iyo. Hindi lang sa namin, kundi ko rin sa lupa. Marami tayong mararanasan. Tingnan mo talaga yan. So Monday morning, 8 a.m., July 21. Nakadated po sa akin eh. 8 a.m., 8 to 9 siguro. Nag-round po yung babaeng doktor, yung saryon. Maganda pa naman. Maganda po yung doktor na. Ang dami pong kasama, minar, bigako, nagrarang. Eh si tatay, tulog. Ay gising. Gising ko po, bagaman nakot ako yung maganda. Pero kung magsalita po, ay strict at napaka-sarcastic. Ito po ang kanyang sinabi. Yung bagong gising ka, ito sasabihin sa'yo, nakatulog ka lang ng oras, nakapiradong oras, kasi hindi ako makatulog. Doon sa'yo nandiyan si Mami may nag-iiyak, kami pumasok ng ano, may pumasok ang banda ko rin namatay. Hindi ka makakatulog, pero pinatulog ako ng Diyos. Ang tininan ko doon ay yung sitwasyon. Yung bagong gising ka, ito sasabihin sa'yo, kahit may consent for admission na nakapirma ka rito, ay pwedeng baliwalain. Yun ang nagsasabi. Pwedeng baliwalain. Pangalawa, matatagalan ka bago ma-admit. Maraming nasa waiting area, maraming pasyente, hindi ka priority. Takapong grabe. At pwede ka naman mag-opera sa ibang ospital. Kaya ang ganda nyo. Nasa isip, kung ganito magsalita ang tao. Hindi ka rin, para sa akin, hindi ka rin dapat ang ganda ito, dapat kay Grace na lang ito. Para lalong gumanda. Birthday ko, kaya kami ng ko. Hallelujah. Uunahin natin yung mga taga-Makati, meron dito pasyente na isang buwan na. Sabi sa akin, ay hindi pa na-operahan, nakapila pa. Naintindihan mo sinasabi ko? Naintindihan ko, hindi mo na English eh.
Bawal dito magreklamo. Bakit ako? Dahil hindi ka taga Makati, ikaw ang bibili ng iyong gamot habang narito ka at pati yung gagamitin sa operation. Tira uli siya. Mahal dito. Malaki ang babayadan mo dito sa ospital. May pera ka bang pambayad? Parang nandun sila. Lulot ako. Hindi ko mapusinan. Ito po ang naging tugon ng ATRAMG. Mag-ingat kayo. Ito po ang naging tugon ko. Sabi ko na may kainahunan at banayan ng Panginoon. Unang-una po, Doktor, hindi po ako yung tipo ng tao na reklamador. Ako po ay laging nagpapasalamat. Sa bawat pagtuturok ng mga anak, maraming salamat po. At napapansin nila doon sa akin yan. At nakikita na lagi ako na natahimik na minsan po ako umawit, napupuri. Wala akong pakialam, basta ako, alam ko, napupuri ako sa Diyos. At sabi ko, handa po akong maghintay. Kung hindi mo po akong mabayang na sa ikamatay ko, wala po magre-reklamo siya. Kung kailan po ang schedule ko, kahit sa abuti po dito ng kamatayan, wala po kayo magtatang reklamo sa akin. At kung mayroon po kayong papipirman sa akin na handa po kong pumirma, yung waiver na kung sakaling mo mamamatay, walang problema. Kasi baka po marami silang na-encounter na yung mga reklamo. Ako po pipirma, kung mayroon kayo papipirma. Pero mahinahon po at may pangin. Yung magpapadala doon sa ano, tungkol po sa mga gamot, may kakayahan po akong bumili. May pera po ko. At tungkol naman po sa bayarin, hindi po ako lalabas dito na ako po ay may utang. Hindi ko sinabi, hindi po ako lalabas dito na ako po ay may utang. Isa-settle kung kano man. Siyempre, hindi ko pwede mong matapang, baka hindi ka lalo perma, ano pa. Dito ko pinakilala ang aking Diyos na nakilala na hindi ako pinabayaan. Ako po, inulit ko po. Ako po ay isang pastor, doktor, na marami na pong pagsubok na pinagdaan kahit kailan po ay hindi ako pinabayaan ng aking Diyos na kinilala. Sinabi ko, my God shall supply all my needs according to His riches in glory. Umiiyak po ako na nung nagsalita sa kanya. At ito po yung hindi kong sinabi. Katulad ko sa isang sabi, kung ikaw po ang magiging daan, Doktora, upang ako po yung daan. Nakikiusap po ako sa iyo na tulungan mo po ako na maalipin para po sa aking operasyon. Ngayon pa lamang po yung nagpapasalamat ako sa buhay mo at naway dalangin ko sa Diyos na marami ka pa pong matulungan na katulad ko. Amen. Pagpalain ka po ng Diyos palagi, Doktor. And thank you very much po sa buhay mo. Maya po umalis na po yung sila. Pray po niyo sa Panginoon. Siguro po mga lumapit po sa akin yung siguro po yung salita ko, hindi yung salita ko, kung hindi yung pinasasabi ng kinatagpusin ng Diyos, naniniwala ako kinatagpusin ng Diyos. Bago pa siya dumating sa akin, naniniwala ako kinausap natin ng Diyos. Bakit po tayo sa sitwasyon mo? Lumapit po yung nurse at ako po ay binigyan ng damit ng ospital. Hallelujah! Hallelujah! Ano po ito? Hindi ko naman alam. Yung pasabi niya ito, ito. Kaya isunod nyo, o batay niyo po yan, at isunod niyo po yan. Bang, apay ko, bang, naka-import na ako. Ibig sabihin, pero nasa emergency mo pa rin po ako. Tapos sinabi na, after 30 minutes, baliktad pa nga po pagkakasunod ko yung tali na sa harap. Yung bukang kam yung ano. Hindi ko nga naman po alam. Hindi naman po ako naka-hospital eh. Kaya hindi po ganyan. Paano po ba? Pagaliktad po ito. Paano may bubot eh? Shoulder ka. Ako, walang pakitali-tali na.
Nangyari, kaya nasan po yung bantay mo? Sabi ko, parating na po. Pero wala po akong bantay. Mabuti pa yung bahay may araw, may bantay. Ito po yun. Wala po. Si JJ po ay umuwi dahil hallelujah, may pamigat rin na siya. Katrabaho pa rin. Wala pa po. Bakit po ba kailangan ng bantay ko? Kasi po tayo, dadalhin na po kita sa waiting area. Wow! Waiting area, maghihintay ka po. Kailangan po may bantay. So, dinala ko ng, nainis na. Wala yung bantay. So, dinala ko ng nasa kanyang waiting area. Praise God! Nung dumating po doon sa waiting area, ano pwede po magkabit dito na kamita po? Maayos po na sa tulong po. Ako po ay bumaba sa higaan at ako po muling nanalangin sa Diyos. Sabi ko lang, thank you po. Dahil narito na po ako sa waiting area. Thank you po sa malayang pagkilos po sa akin. Salamat po sa katugon at sapagat hindi po ako, kundi kininig ko po yung salita mo na yung sinabi. So mamaya, after 30 minutes, kaya pala hinahanap yung bantay. Sabi po niya, may ibinigay po sa aking reseta. Bibili na lang gamot. So, ako din siya lang po at parating na. Biglang dumating na po si Bibi. May reseta binigay sa akin para bili mo. Nagbigay po ako ng pera. Kasama po niya si Lee. Binigay niyo yung pera. Lakad sila. Tumawag si Gay. Tay! Kulang yung pera. Hindi mo mabul. Tayo mo. Ako bumalik ka dito. Marami akong pera dito. Amen. So, nakabili. After 30 minutes na naman, bili na naman bigay na naman ng reseta. Bili na naman si Gaby. Hagtuto mo ng palisanis. Kaya, hindi alam mo naman sa bahay, huwag ganito yun. Bili mo na ako naman. Paano makabili? Kumari, hindi gawin yung reseta na siya sulatan. Meron na naman reseta. Tapos beses ko eh. Abu gede. Ano yan tayo? May pera na doon. May pera na doon eh. Ibili-bili mo muna. Bukas na bukas, babayaran kita. Bakit na sinabi bukas na bukas? May Diyos po tayo. Tayo, alam kong budget yan. Babayaran ka with interest. Tayo po, bumili ka. Bumili ka. Pagkitandaan, baka mabasag pa, baka makabili ulit tayo. Kung mapakikik ay mahal. Kulang-kulang 1,000, tatlong pinili ko kagad yung ibang pantami. Kung may prepare mo lahat, wow! 4 to 5 p.m. Nakahanda mo yung lahat. Tinalag ako sa kwarto! Hallelujah! Kami sa po ako dadalhin. Tayo, doon ka na po sa kwarto. Yung parang kwarto yung pagdadala sa akin, doon yung mga naoperahan, doon yung operahan pa, doon nakapila. Ito na po. Ito si Isto. Nag-pray po ako. Dinunod ko yung wallet ko. Lord! Depende ka na po yung pera ko. Baka may pabili na naman, wala lang ako kung may bibili. Salamat Panginoon sa'yo. Iiyak po. Hindi po tao. Sinating oras po, papunta doon para sila ang magbantay sa akin. Kasi uuwi si David, wala po akong bantay. Sabi ko, punta mo si Ate Nora at si Kuya Ray. Para makapasok, pakiwalayin mo ng daan. Kasi isa lang po pwede. Si Ate Nora, umakyat. Nasaan ka si Ate
sa akin. Hindi ko nakilala si Ate Nora. Sabi niya, Dudong, ang tawag ko niya sa akin, Dudong eh. Bisa tawag magiging tayo. Dudong, kanina pa ako tumatawag sa'yo. Ako pa siya, hindi na nakikita. Hindi naman ako bulang. Pero hindi ko blood, ano po, hindi ko nakapatid. Siguro sa, ano yun po sa akin, tension at pressure. Kung madaling spirit tayo. Si Kuya Ray nasa baba pa, hindi alam ko nung sasabihin. Kailangan di umakyat, nakalit na po yung dalawa. Madaling sabihin, Kuya Ray umakyat. Pinapagaling pa ako ng malayong lugar para bisitahin ko na yung buong nabigay ito. Dahil yung bantay ko. Kailangan ko ng bantay sa akin. Kailangan ko umuwi. Sabi ko ni Kuya Ray, Pastor, Kuya Ray, huwag ka nang stress. Dito ba na magpapadagdag ka pa naman? Sino mo ikaw na sa sitwasyon? Empty bank checker? 50 billion na lang ang nasa wallet ko. Di ba? Sama ko may kontrakto. Diba? Ay, bumayad ng doktor doon nung check-up at saka nung gamot eh. Ay, ko na. Ang mamis, JJ, namamagalit. Bumalik na. Di ba kayo? Dito ko gulo. Yung pala aking mga doktor na ibinigay sa nurse, namin sa nurse, ay pwedeng ibalik para maisauli yung aming binayaran. Pabor ng Diyos. Alam niyo po, sa tuwa ko nung ibalik ni Gayle yung pera ko. Sa katuwaan ko, ako nangangailangan ng pera, binigyan pa siya ng love gift. Sa tuwa ko po, dahil ang kainisip ko, wala na nga ito eh. Pero ibinalik pa ng Panginoon. Totoo po. Kung nagkakasingin ko ito, yung totoo. Tayo, anak. Salamat sa'yo. Ito naman ako na ito. Ayos. Nagbantay po sa akin si Ate Nora. Salamat ang ito. Dahil, sila po yung aking mga tagapagbantay. Si Pastor Lito, no? Naiyak si Pastor Lito dahil nami-miss po ako. Mag-BFF po kami lang. Siya po yung aming grab driver. Tagapag-apit ng tundo ng aking mga sergeant at ang aking mga buwan. Totoo po sila. Talaga po namin yun. So ano po natin nakita natin yung pabor po ng Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga, hallelujah. Noong July 22, malapit na. Pero November na yun, mahaba, no? July 22 pa, malapit na yung mukha ko. Nagsabi sa akin na, nung gabi po, noong July 22, sabi po sa akin, hallelujah, tayo, prepare mo na po yung sarili mo, kasi mamayang gabi, ay uupirahan ka na. Dahil mayroon tayong Diyos na kamangha-mangha, ako po'y namangha. Dahil kung pinakinggan mo yung salita ng surgeon, na ito may manghihina, na isang buwan ang nakapila dito ay hindi pa na-operahan. Ako, uupirahan agad ng Diyos. Anong pabor ng Diyos meron tayo? Katulad ng kay Kuya Rico, tandaan po natin. Saan man tayo naroon, tayo lahat na napakita kay Cristo, lagi tayo may pabor. Amen! Nang malaman ko po, ito po ha, okay, ito totoo yan. Kami tayo pabili nito. Bumili daw po ako ng Band-Aid. At saka yung ako yung utara. Alam niyo ba? Yung para sa lalaki. Hindi mo may kati at tinura. At tinura, pagkabili-bili mo ko nito. Ano ba yung tinura? Baka sabihin niya ni mayroong kano, di ba? Hindi mo may chat. Dahil alam kong pupunta. Bibili ng Band-Aid. Sabi ko nga sa doktor na mangilan yung hiwa ko doon po siya yung paminubi lang. Nabibiro ako pero yung po yung power of generation. Amen. Hindi ko lang masabi mga bibili ko lang po ito. Kailangan namang bumili yung di ba kaya ko ano mang sabi ko yung ibuto yun. Yung mga taong buhay natin sa kabila ng gano'n,
Masaya pa rin. Kinagpagay, baka dilo mo kay Gay na. Gay, pagpapagay pa mo. Hindi ba, si Gay pumatong. Ano tayo? Ibigay mo nga ako din yung kailangan ko. Alam kasi ko, siyempre, ano iisip mo? Diba? Talagang hallelujah. Tapos ng hapon, kung kailan ang hapon, sino nga kaya ang bantay nun? Malugang. Kaya mami anak. Hindi pwede. Nakipagtalo siya atin. Wala ho yung anak ng mga kapunta rito. Meron ng anak niyang bunte. Meron po ngayon nasa abroad. Yan po yung malugang lamang. Ay, hindi ho pwede. Kaya kasama. Namatay na ho yung asawa niya. Nakipagtalo yan. Kaya mo nakipag-usap. Pero mabuti. Magpagawa ko yun ng power of attorney. Takbo na naman gege. Mabuti natin manugang mo na. Tay! Sarado na! Kasakay mo, magharap ka! Mayroon pong magsasaka. Tinapot na. Oh! Talagang galing ang Diyos. Ito ang nag-aalap mo. Pagpagawa. Pagpagawa, hindi pwedeng magkailang pirma mo na. Balik ulit si gege. Bigay, salamat sa buhay mo. Ito na. Bakit ako? Uli na, alam. Alam niya sa akin, dito mo tayo. Nung gabi, nalupaw sila, may papasok na ng operation ko. Siyempre, kung umalis na ako, wala naman. Umalis na si Dede. Umalis na lahat, wala na. Ngayon papatay. 9 po ng gabi, o 9:30 naroon ako sa operating room. Ang pabor po nandun, binago po yung setup ng yung mga operating. 7 tao po yung nag-ayos eh. So, bibilis. Pero pinapuro ko lang yun, lalabay yun, nag-ayos ito, 7 tao, 7. Isipa ko, tapos ipin ako sa akin. O tayo, ako lang, ako lang. Ganun. Yung pumaki na tandaan, mamaya po, hindi ko na alam, doon ako nakatulog. Di ba ito, sa ating mga edad, minsan natutulog tayo, akala natin napakahaba na ng tulog natin. Yung parang 1 oras pa lang. Ang sarap po ng tulog. Pero ano ko, parang sandali lang. Sabi ko, hindi ako umumula. Pag ako'y hiniwanin mo, saka ako aray. Yung parang operation ko, meron po kasing yung parang bola na mag-a-absorb. Nakatutok dito. Inilagay sa singit ko. Huwag kayong mabibigay sa akin. Totoo ko naman. Pakama ko. Bakit nagtag ko ito? Ano gano'n mo? Ano ba sa gano'n ng ganito? Anong ginawa sa akin? Kasi po yung tutok dito, kung po yung malaman ko, nung pumutok po yung apto ko, yung po yung drain ball. Akala ko yung nagtag yung akin. Sorry po, magagamit ito po rin nangyari po rin eh. So, yung po pala mag-aalas, 2 a.m. na po, 5 oras po ako. So, nung nag-schedule, tapos nung sabi nung tinutulak ako, tayo, pwede na kayong kumain. Ay talagang pwede na akong kumain. So, tinatanong ako nung pagpapasok, tuwing magtatanong, kailan ba yung huling kumain? Kailan kayo huling kumain? Ay, huling kain ko, Friday. Walang inom. Walang tubig, bawal. Ginawa ni Bebe, binigyan ko lubang. Ginawa ko kalahati lang yung lugaw. Yung lubot, makamapwersa eh. Nakakalahati ito. So, bakit ba? Hindi kalahati din lang. Ang ng doktora naman nag-round. Tayo kumain na po. Ay, mga doktora, before and doktora, maraming salamat po. At kayo po. Ay, tayo, paalala ko sa iyo. Noong ko nalaman, tayo,
kita pumutok na nga. Grabe po nangyari sa kita. Kulang ka, ay talagang sumangit na buhay. Kaya ako hindi na ako pwedeng gawin papaitan. Wala na po. Pero praise God, ang Diyos po ay napakabili. Amen? Diyos day, kumata, umalis si Dede. Siyempre po, ito yung mga aking bantay, yung anak, babae, nilarunan nila mo yung aso, nakagat sa muso. Kailangan umuwi at kailangan pa-injection ng pa-isipin mo talagang hallelujah, yung anak mo mababantay sa akin. Paalis-alis, malakagat pa ng aso yung anak, kailangan pa-injection. Diyos ko po. Kasi babalik ang kita, talagang babalik ka. Nung 6 o'clock, ihip-ihip mo ako. Hindi ako makabangon, ma-opera ko lang. Tayo makasama. Anong ihip-ihip ako? Pumunta ka rito, baka sumambulat ito. Nadinig ng aking katabi. May mag-asawa po doon na operahan din na lang yung baba. Ay, tayo ito po yung ihipan. Hindi na ako nahiya. Tumakit. Dito naman ako, sasagay na lang ako. Nung makatapos ako, natin makikisuyo ko. O, hindi mo po na. Hallelujah. So, yun po nangyari. Nung ako nung araw hapon na yun, tangali ng hapon, ako po ay nag-pray, may leading po sa amin ng Holy Spirit. Tandaan na ito kapag mayroong sinasabihan ko sa atin, sundin po natin. After ng prayer ko, sabi ng Holy Spirit, puntahan ko yung mag-asawa. Sabi ko, ate, kuya, hindi ko sinabi na leading ng Holy Spirit. Yun ang sabi sa akin. Pwede po ipag-pray kayo. Ano pwede ko ito? Kasi ipag-pray kayo. Pumayag. At kung pag-pray ko po, ang lakas po ng paano, malakas naman po kung manalangin eh. Hindi ko alam na yung pala mga pasyente doon at mga bantay na naruro marami po, nakikinig. Sa prayer ko. Yung mga asawa po yun, tumanggap sa Panginoon. Hallelujah! Sabi ko, Lord, salamat po. Salamat po. At yung problema nila, kung bakit gano'n, 20 days na silang naroon, ang bill po nila ay almost 200,000. Nagamakati siya ang problema na expired yung kanyang yalwa. Sabi ko, mag-pray na. Alam mo, mag-pray po kami. Magaman na doon yung problema. Pero nakita ko po na inalit ng Panginoon yung kabilan. Sabi ko sa kanila, meron tayo. Ngayon pa, nakapag-isa ka na kay Kristo? Anak ka na niya? Nung hindi ka nga anak, hindi ka pinabaya. Ngayon pa, anak ka na niya? Pinatihinan mo po. Ito po nangyari. Hallelujah. So, kaya ko alam na nakikinig yung mga pasyente at mga bantay. Pag po ako napapatingin, nakangiti. Hindi mo po ako, dahil nalawin ba ako, marami ko parang ko. Lumalaman ko, nakilig po sila. Alam po yung lugar namin, bigla po umaliwanas at biglang sumay. Nung hapon po, mayroong lalabas ng matanda na lalaki, hindi ko mapuntahan, hindi na lang nilitaan ko. Tumigil muna bago lumabas. Pastor! Tumigaw po talaga niya. Yunato sa igulo at tinawag papasok sa panigan. Nagpasanang, Pastor, salamat po sa iyo talaga. Kasi isa po sa mga declaration ko, lalabas tayo itong masaya at dahil tayo mayroong Diyos na mabuti. Ano yung po nangyari? Kaya ito po, ano lang tayo, dahil mo po kung anong napakinggan mo sa pananalamin at kaya po gagawin mo sa'yo.
batid ko. Lubos ang mga plano ko para tandaan mo natin, kapatid. Alam na alam ng Diyos na lahat ng buhay natin. Lagi magandang kalukala. Kahit minsan, ulit pa, kahit minsan, hindi natin gusto ang mga nangyayari at gusto mo ng subuko sa iba't ibang suliranin ng buhay, tanging siya lamang ang nakakaalam ng pawang ikabubuti. Isa ko kung nakita rito, una, kung hindi nangyari sa akin yun, napuputok na pala yung aking abdo, sabi po ng aking pamangkin, Tito, Uncle, kung hindi po na ano yan, marami pong mapipintala mga system sa iyong katawan na hindi natin alam ang pwede mangyari. Dahil ang Diyos ay mabuti, ako'y napunta ron para ako pala ay alusin. And I believe, and I declare in the name of Jesus, dahil alam ko mayroon pa akong misyon. Naisisip ko lagi ang kanyang kabutihan. Ano po ang ginagawa ko sa mga napunta, maging nasa bata, nasa sakya, pag may pagkakataon, nakakapasok, nagsisip po ako ng gospel, bagtang huli, pinapapatanggal ko sa Panginoon. Yun po ang pinagagawa sa akin. That's my mission today. Pangalawa, isip ko si Jesus, sipin nyo po, anong sabi ng Bible? Kahit isa lamang ang tumanggap sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagsasaya sa kalangitan. Yun ay mag-asawa, may nakarinig pang iba. Glory to God! Sa bawat sitwasyon, hallelujah, ang Diyos ay mabuti. Kaya ang Tuesday night, inausap po ng isang tato, sabi na, inaayos na po ang aking papel. Sabi na, Tay, yung paper mo, inaayos ko na po sa paper para lalabas na ng buka. Praise the Lord. Sabi ng doktora, nung tagal, Tay, pwede ka maglakad naman. Maglakad ka na lang. Sabi, pwede maglakad eh. Kasi nangiinit na po yung likod ko. Sabi niya, tabago mo na po yung iyong bantay. Nasaan naman po yung bantay mo? Ako nang ba bantay po sa bahay? Dadating na po. Tinuwakan, guys, punta ka na dito ng aga kasi ayusin na yung date ko. Tayo yung lalabas. Okay? So, sabi ko sa kanina, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. I-claim po natin ito. Dito po pumapasok yung sinabi kanina ng Philippians 4:19. Claim it! And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sabi yun, binibigay mo ng Panginoon sa akin. At buhat sa binit pa ito na at buhat sa kanyang kayamanan ng Diyos, hindi natin kaya ubusin. Amen. Ang gusto lang ng Panginoon sa buhay natin, yung salita niya ay iyong paniniwala. Na walang pag-aalim. Hallelujah. Yung po yung provision ng Panginoon. Kasi, sabi, lalabas tayo. Tinanong po ako ni David. Sabi sa akin ni David, Tay, paano ang iyong gagawin pag lalabas ka ng kita? Kaya kung may lumaman kung punti, hindi lumaman. Sabi ko, anak. Sabi ko, ito po aking tugon, anak. Hindi ako hihingi ng pera sa inyong mga anak. Bakit po ako hindi hihingi? Kasi alam ko may mga gastusin kayo, may mga pamilya kayo. Ayaw ko na ako bibigyan ninyo na kayo'y makalimutan. Yun po yung aking kaisipan. Subalit iba ang ito namin. Ay, ano gagawin mo? Ibebenta ko yung aking sasakyan. Umiyak po sa kanya. Ito ay regalo sa akin ng Diyos. Ibebenta ko ito. Para ako may pagkakas. Na alam ko, na alam ng Diyos na ito ginagamit ko sa ministry. Ang unang patawad ko. Hindi po yung aking. Wala po akong kayang may pagkakas. Ibebenta ko po dito sa ko. Para po akong pagkakas. Ang plano ko, halimbawa, katulad ni Ate Loli, at tawanan ko Ate Loli, kung may kartagan, iyo mo ng bayagan na sa aking bill. At babayaran kita sa loob ng 1
Halimbawa, kay Kuya Lito ako mauna ka. Kung iisipin ng tao yung nating ulusgan, hindi mo malaman kung ako, napakadami pera. Hindi natin pwedeng ulusgan ng kapwa-tao natin. Pambayaran mo, bibig ako. Umiiyak ko. Kung inyong natatandaan, in a book of assignment sa bawat isa, na ang bawat luha natin ay inilalagay ng Diyos sa kanilang bigyan. Bakit kaya tanong din natin ba't nilalagay? Tinatandaan ang bawat kasalanan. At yung aking kaisipan ay iba sa kaisipan niya. Malapit ako ang mga. Sabi po ng Isaiah, kaya ng Isaiah 55:8. Ano, alam ko. Pero sabi nito, ang sabi ni Yahweh, pagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi niyong mga pag-iisip, niyang inyong mga pamaraan ay aking mga pamaraan, sabi ng Panginoon. Verse 9, sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Yun po yung aking kaisipan. Naibibenta ko yung sasakyan para kayo may pambayad, para malang everything. Pero ako po yung umiiyak. Kasi yung sasakyan pong ibigay sa akin ng Diyos, ay ginagamit po natin pagbibili. Kayo po nakakapo. Kailangan kayo. Isip-isip po kayo. Lalagay nyo na ng diesel. Baka hindi ito makuha. Itutulak mo pag walang diesel. Ngayon kung ako may pinapala, libre! Pakakainin ko pa kayo. Yung po nangyari, sabi ng Panginoon, pinaunawa sa akin. Alam niyo po, pumunta siya, sabi ko, uwi na kami. Yes, sabi ko, di ba? Umaga, wala pa. Tanghali, wala pa. Naiinip na ako kasi sabi umaga pa lang. Lalabas na ako. Yung palang mga doktor ay nagkaroon ng conference, wala akong paperman para sa akin sa discharge. Hapon, nakatulog ko. Nakatulog sa inis. Kasi ang tanong eh, di kagin sa'yo ako'y ginisig ni David. Tay! Ano na? Tulog ka ng tulog. Abay ngayon nakatulog. Pasensya na. Ano nangyari? Ang bill mo, babayaran mo. Siyempre, sabi ko kanina, check up, 2 beses, may bayad. Malaki binayaran, nagbayad. Ang bill mo tatay, 119,000. Oh my goodness. Pero, nabuhay na naman. Pero, wala tayong babayaran, sinubig tayo dito. Hallelujah! Sino mag-aakala na ako'y hindi ako magbabayad? Nung check up ko'y may bayad ako. Nakailang araw ako ng hospital. Check up dito din, ba't grabe ang ginawa sa akin? Sino sasabihin mo, ngayong oras na ito? Yes, of course, maaaring gano'n ang babayaran ko. Pero sasabihin mo sa akin na walang babayaran, doon po ako namamagalo sa atin. Sapagkat walang bagay na mahirap para sa Panginoon. Matuto lang po tayong manampalataya sa Panginoon. Lalo po akong piyak sa Panginoon. Sabi ko, Lord, wala kang kasimputi. Salamat po sa iyo. Iyan po prayer ko. Sa bawat sitwasyon natin, huwag niyong paliligtaan ang malalaki. Alam mo pag ginawa pa ng Panginoon? Naka-discharge na ako? Pinapaumiran pa ako pagkain rasyon. Meron bang premium pagkain? Ano mo, ano yung kamanghamang mga akin? Kung nangyari sa akin yun, yung mga pangako ng Diyos,
Bihin. Dito po tinapunta ang aking. Yung pagbuhay po natin, hindi tayo exempted. Katulad sa sinasabi natin, mayroong matinding bagyo. May mga mangyayari, mga ganito, whatever. Hindi ko ako nagugulat lang. As long ang tinatanda ko ay ang kanyang makapangyarihan sa salita. Na panahon ito, wala tayong pwedeng angkinin, wala tayong pwedeng asahan, kundi siya. Tinatawagan ko po ang mga music minister, ang worship team, awitin po natin ito. Tama-tama, hindi ko nagal pinag-prekulor ko ng mga gifte. Talaga po hindi ko rin namin ko ng message ko, pero umma kaya kung kanina naiiyak pa lang sa Panginoon ng natin. Awitin po natin ito. And I close sa pamamagitan po ng Panginoon. Hallelujah. Alaala ko mga kapatid, hindi po aksidente na kapatid ng Diyos. Yung pong seed ng Panginoon ay living word, produces living. Lagi mo ating tatandaan, siya yung ating dating kasama. Ano man ang sitwasyon ng buhay, ano man ang sitwasyon ng kapatid na nakikinig, kayang baguhin